Alam niyo ba guys na may bago na naman pong application na umusbong sa App Store guys, and nag-offer sa akin ng 6,000 pesos as my first time loan daw sa kanila. At yun po ang ating topic for today's video. So kung interesado ka sa video ito ay patapusin lamang, at kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorials, and of course ay mag-comment sa baba para mapabilang kayo sa upcoming na pag-quiz natin, kasi nabibigay po tayo ng mga onting giveaway every last Monday of the month. Alright, welcome and welcome back sa ating channel. For today's video nga ay bagong application ang ating titignan guys. And ayan guys, at ang offer na nga nila sa akin is 6,000 pesos. And ito ay nadadownload lamang po sa iOS or sa App Store guys. So sorry muna sa mga taga Google Play Store. And ayon sa kanilang application guys, sa kanilang ads is nagpapautang daw sila from 10,000 to 14,000 pesos. So, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Ang ating i-review for today's video ay si PeraCash, instant cash online na pwede ngang madadownload sa App Store. Pero wag muna kayo mag-download guys. Atin munang sisilipin kung goods ba silang utangan or hindi. Sabi dito, PeraCash is an online personal loan application that provides loan service to registered members. Ayan, so meron silang 4.8 stars and 384 ratings. So, ayon dito sa kanilang app, is konti pa lang yung gumamit dito. So, bagong-bagong application, as in mainit-init pa guys. So, pagka-download, hihingi sila ng mga permission sa ating location. And then, ipapakita na kung magkano ang ating jujutangin. So, andyan si screenshot guys. So, 6,000 pesos daw ang ating pwedeng hiramin. And loan term 91 to 91 days and loan interest 0.05%. Hihingi sila ng active na phone number and preso magsasend sila ng OTP, ganyan. And then, nag-change po from 6,000, ito na siya. So, 4,000 to 20,000 na naman daw po ang pwede nating hiramin. So, medyo hindi po sila parehas. So, click natin yung apply para makapag-proceed na guys, and hihingi sila ng mga information guys. So, identity information, personal information, work information, contact information, and then yung payment account information. So, take note guys na magbasa muna tayo. Wag po tayong papindot-pindot guys, kasi minsan yung mga application guys is auto-disburse. So, mapupunta talaga sa ating mga account. So, first thing is hihingi sila ng pa-picture, pa-selfie, and then yung ID card natin. So, ang mga ID na pwede dito, UMID, driving license, passport, TIN ID, SSS voters ID, PhilHealth, or yung health card, and then national ID, PRC ID. So, pagkatapos nun guys, ay pa-selfie nga. And sa ID pala guys, pagka-picture po natin ng ating ID is makaka-capture yung mga information natin. So, take note yung mga ganun guys. Hindi tayo basta-basta magde-delete, or kung meron mang delete option, hindi po tayo sigurado na nade-delete po yung ating mga information doon. So, mas maganda talaga manood po tayo ng mga videos para sa ganun, hindi po tayo basta-basta magbibigay ng mga information natin, lalo sa mga hindi legit na mga application. Anyway, let's proceed guys. So, hingi sila ng information nga sa ating personal information. So, gender, education, marital status, number of children, loan purpose, email, and then phone number, and then home address. And then, next one is yung ating work information. So, kahit ilalagay po natin unemployed, ay maglalagay pa rin po tayo ng mga information sa baba, tulad ng work experience, monthly income, salary, salary day, job type, company name, company phone number, and yung company address. And then, hingi sila ng contact information. So, sa contact information ay 5 po ang kailangang ibigay dito, guys. So, take note sa mga binibigay po nating mga number dito guys, kasi kailangan alam din nila na nilalagay natin para sa ganun ay iwas away na din, kasi minsan doon po nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan, kasi nga may mga tatawag ng mga agent, ganyan. And next thing is yung ating withdrawal channel agad-agad. So, super bilis ang application guys. Pagka-fill up mo lang ng mga information, presto, dito na tayo sa last na step, yung ating pagbibigay ng
withdrawal channel. Pwede sa kanila ang e-wallet and card. So, sa akin Paymaya na. Pagkatapos i-review guys, wala pang 1 minute. Basta pakabilis guys, andyan na si screenshot yung pwede nating jutangin. So, anyway, kung makita na sa screenshot guys na tatlo yung pwede daw natin na paghiraman ng pera. So, si Pera Cash is may mga kasama like Credit Club, Instar Loan. So, dahil Pera Cash po ang ating ina-applyan, click po natin si Pera Cash. Pero as you can see guys, 6,000 yung pwedeng mahiram sa tatlo na parang sister company. Parang ganun siguro to. Mga pareha 6,000. And kung makita nyo guys, 7 days po yung loan term niya. So, hindi po siya 91 days or whatsoever. 7 days po. Malaki nga yung offer, pero 7 days po yung kanilang loan term. So, hindi po siya, dito pa lang is hindi ko po talaga siya may re-recommend guys. Diba? Kasi nga 7 days, malaki, and hindi pa natin sure kung magkano yung ibabawas, kung magbabawas ba siya ng 2,000 pesos sa mga interest or sa mga service fee. And after 7 days is magbabayad po tayo. Next, click natin yung Pera Cash nga kasi yun nga yung ating in-applyan. So, Pera Cash. So, dito na. 6,000 pesos. So, click natin yung detail. Ayan. So, hindi naman binigay as in yung detail kung magkano yung bawas or whatever. Kasi as you can see guys, is failed po ang ating loan sa kanila. So, sabi dito, audit failed. Although, binigay naman kung magkano yung ating hihiramin sa kanila. Yun naman ang kagandahan guys kasi nga binigay yung kung magkano yung ating hihiramin. Loan duration, 7 days nga. So, loan date, 11/11. So, after 6 days, 7 days is magbabayad ng 6,000. But anyway, wala po tayong magagawa kasi nga failed po tayo. And sila is, ito na yung sinasabi ko kanina na meron silang option of deletion. Pero hindi natin sure, hindi po ako 100% sure kung madedelete po talaga ang ating account sa kanila. Pero parang hindi kasi meron yung na-plan ko dati na nag-delete ako pero nung na-download ko ulit or na-click ko ulit yung application na yun is meron pa rin yung ating account doon. Anyway, account cancellation and then dito account cannot be restored after cancellation, blah blah blah, account cancellation again. And ayun na nga, nag-delete na daw yung account natin. Pero I doubt kung talagang na-delete yung mga information natin na nakalagay doon. So, ayun po si Pera Cash na pwedeng ma-download sa iOS or sa App Store. And itong application na ito ay hindi ko po siya may re-recommend. Sabi ko kanina, 6,000 nga yung ating approved na amount pero 7 days po yung loan term niya. And hindi pa pinakita, since failed po tayo, hindi pinakita guys kung magkano yung mga ibabawas. Pero I'm sure guys na medyo malaki din since 7 days po ito. Ayan, kasali siya sa mga loan sharks na ganyan. So, that's it, Pansit. And I hope na nakatulong ang video nito sa mga naghahanap ng hiraman or naghahanap ng review tungkol sa application na ito. Kung ox bang utangan or hindi. And for me, ay hindi po. Ayan. So, sinasabi ko ng hindi. Pero nasa inyong mga kamay pa rin. Kung gusto nyo pa rin subukan, guys. Hindi ko po control yung mga kamay nyong pumindot sa mga advertisement or sa mga application sa App Store, Google Play Store. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye!